Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:04. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon mga kabiyanan, welcome sa programa Bantay Banwa. Bing pabiyonay ni temporaryo ninyo nga mangin kaupod for the next 55 minutes. Talos ako na sa inyong regular anchor nga si Paul Tarosa. Today is Tuesday, September 23, 2025. Mga nagkalanabo mga kabyanan sa ato sa palibot, ang ato sa igadulog sa inyo ng mga impormasyon, particular man sa lakat sang panahon, no? And also sa mga epekto sini, particular boundary sa syudad kag kaiping ang mga probinsya sa Western Visayas. Hopefully man nakakontak kita with the Department of the Provincial Social Welfare and Development. May ara sila sini nga hilikuton by Friday, no? Ang isa sa mga ginatubod naton ang aktibidad nila nga hiwaton is about human trafficking, mga kabyanan ng issue. So ibalo naton na hopefully makakuha kita sa aton sa iyang connection sa bahin sa Provincial Social Welfare Development Office sa Iloilo. Unahon naton ang lakat sang panahon sa aton nga linya si Jeff Makiling sang Pag-asa Iloilo. Hibalo tabla ang latest, no, sang lakat sang panahon si Bagyo Nando nagwa na sa area of responsibility, no, sa Philippine Area of Responsibility, pero nagpabilin iyang ginbaha ang iban nga mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. So ibalon ta kun diin na ano naman nga mga disturbance ang nag-aapekto iyang mga kabyanan sa Pilipinas and the particular man diri sa Western Visayas. Si Jeff Makiling. Jeff, good afternoon. Anong latest naton sa lakas ng panahon sa bunga adlaw, sa bunga hapon, Jeff? Northwest of Palayan, or 425 kilometers west of Roscoe, Batangas, na Okudin, para sa pagpo sa mga Parla region. Ang karan naman sa pag-ulat na ginapatay ng tropic ayon sa cyclone or rather tropical depression, kung sabihin na ito kami ng 1,700 kilometers east of Eastern Visayas, naharap ng Diamond sa sagot ng Parla natin. May masusitin yung sinisiyang 55 kilometers per hour. Kasi sa sentro, kapag to siguro about 70 kilometers per hour. Nagawala din siya sa westward at 35 kilometers per hour. Meanwhile, ang Southwest Luzon, ang muli ay ka-affect sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao,
Dili sa pagkawasan Visayas, magregalong sa pagkawasan. Yung mga kasi ito na pagudang panginagkan para go to the sa mga Southwest Monsoon. At ang nandong tumabaksaw sa direksyon na nabaganda natin doon para panghain sa Western Visayas. At ang nandong tumabalot na maganda sa mga balot na doon sa pangkatigatan. Pagka temperature na ito, then nag-release 32 degrees Celsius. Ang handa nag-abit na, 5:30 na yun sa aga, magatulad din siya, 5:45 p.m. para sa gabi. Yung mga gusto rin update na din tayo doon sa station, mag-check mo kung sa laban. Yes, Chef, ang ginabantayan naman subong ining sa dalawang nga bahin, no? Sa Visayas, Eastern Visayas siya, ang LPA. Sa subong ma'am, ikala ini ka tropical depression nga kategory sa dali na naman tanakan para ini sa mga kaliyon na 1,075 kilometers east of Eastern Visayas. And ano gani ngalan niya? Yes, ma'am, if ever nga magsulod na ini siya sa ating Party Region, ipangalan natin nga si Opong, ma'am. Si Opong. Every September, mga pila gani ka bagyo ang nagalabay sa Pilipinas? Yes, ma'am, mag-iisa din naman sa September din natin dating ara sa may 2 or 4 na bilog, subong ika-5 na natin din siya bagyos, ma'am. If ever lang magsulod. Oh, okay, yes. So, why na, aside from this one, why na kamusang outside pagid sa par, aside from ining LPA nga posible ni siya bala maga-develop into typhoon? Sa subong ma'am, wala naman kaya tingnan nga any other weather disturbances other than sa insin ining typical depression ma'am na nagasulod sa atong mga Party Region. Okay, sige. Chef, salamat gid. Salamat tingnan. Yes, maayong adlaw mga kabiyanan, batian pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinakaulihing lakat sa panahon subong iya nga adlaw September 23. So maghalong-halong gihapon mga kabiyanan, ang gina-expect siguro sang iban ini nga mga estudyante nga mag-declare naman sang wala klase, no? Ti ang subong iyang ara nga tropical depression, no? Sige nga kun na gid ni siya mangin typhoon na gid ni ti si Opong naman ang iya sa iyang ang iya sa iyang ngalan. Pero sa karon diri sa syudad sang Iloilo, medyo manami man ang tiyempo pero may pag lang kita, pag doubt, laban-laban, no? Hopefully hindi mag-ulan gid later man sa gabi. Kabudlay kung mag-ulan sa gabi mga kabiyanan, ilabi na sa time sang mga nagapauli bala, no? Sa pagpauli sa after office hours. Magakuha kita mga kabiyanan sa report from Janelle Baclay. Ibalo na aton ang mga natipon ni Janelle nga report, no? Kay may mga ara kita na post sa Facebook page nakuha ni Janelle, no, sa CTDRRMO nga kung sa diin ang apektado sining bagyo Nando, no? And si Mirasol, no, nga nagagawa sa Philippine Area of Responsibility. Yes, Jen, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Bing. May arasing 8 ka mga barangay sa Iloilo City ang apektado sa pagbaha kasunod sang pagtupa sang pag-ulan. Ini ang santo sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa 8 ka mga barangay, ang 3 na hamtang sa distrito sang Haro, kung sa Mandurriao, 2 sa Haro, kag 3 sa may distrito sang Arevalo. Sa distrito sa Mandurriao, ang barangay Uñate de Leon, Kalahunan, kag Suok, amo ang ginbaha nga mga area, kag amo man ang Hibaw-an Sur. Sa distrito naman sang Haro, amo ang barangay Kamalig, kag Balantang. Samtang sa Arevalo District, amo ang barangay Mohon, Zone 1, kag Suok Project, kag subong man Santo Domingo. Ini ang resulta sang assessment o kung site rep sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office halin kahapon hasta kaina sang aga. Pero sa subong, back to normal na ang sitwasyon kag bisan pa ang klase diri sa may syudad sang Iloilo, Mambing. Sa piyak nga bahin, ginlunsar man sa aton sining Office of the City Veterinarian subong adlaw ang
ining vet alert program sang city government o kung ining veterinary emergency and tracking alert system ang tinutuyo sini Mambing. Amo ang mamonitor ang estado sang mga kasapatan sa kabaranggayan, no? Halimbawa, mayara sing mga pamalatian sa sapat, mayara sing komitiba ang aton siniyang veterinary office kabuilog sa mga barangay councils sang syudad sa Iloilo nga amo ang magamonitor. Halimbawa sang una nag-uso ang ASF, no, makasubong sina o kung mayara sing bird flu, kung mga balatian sa kasapatan, mayara sing magamonitor amo man ang sa immunization program para nga mamonitor kung halimbawa kung sino mga hinuptanan ang kumpleto sa vaccination o kung kinahanglan sa vaccination, ang mga stray animals nga layaw part man nina no sang sining tracking system o kung tracking alert system nga ginlunsar sang Office of the City Veterinarian. So kay naging pangunahan ni City Councilor Johnny Yang ang ining launching sa penthouse ng Iloilo City Hall kaupod sa kay Dr. Ambulensya kag Dr. Suzette Lial ang veterinarian force ang Office of the City Veterinarian nga nagpatigayon niya sang lecture kaupod ang mga barangay officials sang distrito sang Mulok. 3 ka distrito ang na-schedule subong sa sining orientation sang siniya nga programa Mambing, no? So ang Vet Alert isa ini sa mga flagship initiative sang Office of the City Veterinarian kabahin sang sining Iloilo City Pets Project o kuning protect, educate, track and sterilize nga programa sang city government para sa nagahilapit ini nga pagsaulog sang World Rabies Day sa maabot nga September 28 Mambing. So in relation sa September 28 Sunday galing no ang pagsaulog sang World Rabies Day. So bali amo ni ang pinaka-highlight nila Jen. Damo ini Mambing no sang mga activities isa lang gid ini ang ining vet alert nga mga programa. May ara pa gid sila ano yung mga paw protect pa gid sila nga programa no sa October ni. Nga kuring. Oo, so isa ini sa mga activity damo sa mga activity ang Office of City Veterinarian sa maabot nga October Mambing. Sa piyak nga bahin, good news naman kita no. Kung mahilig ka mo sa sports kag lapit ka mo sa sa La Paz Plaza, ang football field sa aton siniya nga La Paz Plaza lauman nga mas mapasanag sa sugod sa bulan sa Oktubre. Hindi niya nga masanag tungod nga manakod sang Christmas lights para sa December na Mambing, kundi ini ang mga imported lights nga ini kabahin ini isang project sang One Meralco Foundation kaupod ang Panay Energy Development Corporation kag sang Iloilo City Government nga pasanagon gining La Paz Football Ground ang iya sining lighting kay ang La Paz Plaza kilala lapad na kag kilala isa sa mga football standard ina nga area Size. halimbawa sports complex no amo na kag ang CPU Sports Complex kag ang La Paz Plaza amo na ang mga venue sa mga sports event. So may proyekto in partnership sa Meralco Power Gen kag PEDC kag Iloilo City Government ginpasanag inada subong suporte kasanag na no 75% na ang iyang completion rate kag sa September 30 i-turnover ina siya sang Meralco Power Gen kag sang PEDC sa Iloilo City Government kung hindi na magsala ining mga grupo man ngini sila man ning sa likod no sang pag-improve dira sa mga butterfly garden sang mga koi pond no nga makit-an dira sa may La Paz Plaza. So ini 40 ka mga imported football lights nga magapasanag sa football field sang aton siniyang nga La Paz Plaza kay ang rason dira kon gabi Mambing damo ka practice damo sa naga-football problema dira ang madulong nga plaza so subong gina-highlight gid kag proud gid ang ining Meralco Gen kag ang Panay Energy Development Corporation nga buksan or pasigahon ina sa September 30 ang turnover may programa pero magaumpisa ina yang
pasanagon kagamiton sa October 7 sa Madason nga Semana Mambing. So meaning kada gabi pasigaw na lang gid na o kun may Basta time nga na. mayara sing nagapractice dira o kung may mga magahampang pasigahon. Pero suno kay Mayor Treñas, kung wala man sang practice, hindi na man sila nga pasigahon kay grabe na ang maintenance nyo man. Yes, correct. Kag ginahalungan man na nila, no? Kaya donation ina. Pero pwede na magamit, no? Halimbawa, may concert. Depende sa mga permits nga pag-applyan ang mga venue ang aton football field. Kay bisan football field siya doon, pero hindi man lang sila nga football ang pwede I mean, mahampang. may stage da mo, di ba, Jen? Oo. May gym man siya sa basketball. Kompleto May ginang lapas. lawn tennis. Muso ang kinalayan sa Lapas Plaza, sa iban nga plaza, damo daya sang sports activities sa Lapas Plaza, no? May lapad ang Public football din, ground. Ang Haro Plaza ay wala football ground. Ang Molo, Muman, Wala man. Mandurriao. Oo. Ang Arevalo ay man. So Lapas Plaza lang gid ang may tennis court, may basketball gym. Pero may amount ang Meralco kung ang power gen nga kung pilang amount. Do hindi kita magsala daw yara sa 17 million Million. pesos ang Kabilugan nila. kabilugan sini nga pundo sa proyekto kag tama ini kasanag, no, ang masilaw ini kung medyo suno sa taga Meralco, no, sa iyang explanation kagina masanag, pero ano man ang energy saver man ang ini nga mga lights. So tama ini ka crucial kag halalungan ini. Kung makitaan mo na sa litrato dira sa tunga sang plaza, taas-taas ning ginisulan, so daw mo mayara sila sing poste nga hindi niya malabot lang basta-basta sa mga galagaw, kundi may tubo ini siya, may stand ini siya, nga siguro ara sa ang height guro ara sa mga 30 feet, though estimated 25 to 30 feet ang Taas ba? kataason sang sining mga lights nga paggagamiton kag magapasanag dira sa may Lapas Plaza. Ti damo sang pwede mahampang so no, kay Mayor Raisa Triñas, aside sa football pwede softball, tanan nga mga sports nga kinanglan sang lapad nga ground, pwede magamit ang ini nga pasilidad kag ining mga lights sa Mambing. Kag namitan ko nagtay up pag sila sa sports complex, no? Eh, di ba ang Kaya Football Club, Iloilo na mo, kaya Iloilo, nga nag-represent kaya sa Iloilo, dara na nag-practice. Kunari, diri sila sa Iloilo, sa may Iloilo Sports Complex, no? Kung may alam sila, tani nga MUA with the Iloilo Sports So, Complex para nga mangin masanag man. Actually, Mambing, ang sports complex kagang isa ka football gym, no, dira sa may Pavia. Amo na silang mga areas nga pasado sa standard, international football standard ang lights. So ang lapas nga ni isa ini sa subong, madugang ini sa listahan kay kun may gina-require Mambing mo nga lights ang mga organizers ng football. Kay usually sa hampang sang football ginahimo gabi, no? Oo. Especially ang mga Nagalawig. dalagko, mga international tournament, gabi sila. So bisan gabi property kasanag ang lights. Siyempre may mga coverages yan, may coverage ginagamit ang live view Yes. para nga mangin masanag. Isa ini ang Lapas Football Ground sa mga pwede na mangin venue pananglit nga mayara sing mga event. Pero ang sports complex daw may ano na daw establish na ang ila nga lights dira. Kulang pagamay guro. Oh, so kay tungod sang kalapadon, dapat nga damo-damuon mo gina ang lights kay for coverages purposes. Subong iya nga daan damo sang naga-cover, damo sang nagatanaw sang sports event sa screen o kung sa cellphone, sang sa live, no? So amo sina ang isa sa mga target kag purpose kung nga ginapasana gid ang venue, no, sa mga sports event Mambing. Yes, talking of football, Jen, no, bali dira sa may Lapas, ginatutukan mo na dang sports events, no, sports, may mga sports club na da. Wala pa kayo tayo dali sa taga-syudad, di nga daw mga football players ng mga kabataan. So isa na sa mga goal gid, no, actually damo na sang mga invitations, Program? no, oo, ang program sa football isa na sa strong gid nga sports. Iti ang football capital of the Philippines Mambing, naari di sa aton, no. Yes. Ang Barotac Nuevo, ang Santa Barbara,
kag bisan Iloilo City damo di sa mga players kita nga gina pang-recruit kag isa na sa goals ang city government nga maduso ang football. So ang football field naton kinalain sang lapas football field sa iban nga mga venue kay pwede ka playa kasakay ka sa jeep kitaan mo no wala sang pader. Wala sang bayad sa entrance. Sa sports complex gani kisa magsulod kada may entrance donation pa may entrance pa. So ang Lapas Plaza kung gusto mo daya mag-football o maghampang ka pwede ka daya kasulod dayon no. Yes. So do mo sina ang setup, that's why agin patakom siya subong. So ang aton nga mga tawo kagina from Meralco excited sila nga pasigahon ini sa September 30. So may ceremonial gid nga pag-open sang lights dira kag si Mayor Treñas ang dinapit nga bisita sa sina nga adlaw kay ang September 30 so no, sa taga Meralco amoy ni ang pitsaman nga magasulod na sa 100 days na si Mayor Raisa Treñas halin sang ini siya nagpungko bilang alkalde. So gintuon nila sa September 30 kiti nagsulod si Mayor Treñas June 30 no. Ang aton nga mga elected officials. So July 30. Sa September 30 nila ini ginpatuon ang iniiyang event Mambing. Okay, sige. So amo ni madulong naton nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Channel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, Jen. Si Janelle Baclay, mga kabyanan, from Iloilo City. Ang iya sa nga mga natipon nga report, mga information, mga details sa press conference kaina with the mayor, no? The Mayor Jerry Treñas. O kon Mayor Raisa Treñas. Ano yan? Philippine Standard Time, it's 2:25 mga kabyanan. Baton kita liwat report ang aton sa iyang monitoring. Kag syempre pa mga government agency nga aton sa iya ginatutukan particular sa response sa mga nagakalatabo, particular sa paglabay sini sang bagyo and ang Iloilo no bisan layo ang bagyo nando. Grabe ang epekto madri kay na report ni Janelle ang mga ginbaha kay nasang aga daw subside pero tinapektuhan man gihapon mga kabyanan. Kuhaon naman nato niya diwat no sa bahin sa Department of Social Welfare and Development sa ila sini nga action response tuhoy sa mga kung apektuhan o kung naapektuhan sang bagyo. Sa report ni Miriam Grace Erineta. Yan. Miss Bing, maayong hapon kag maayong hapon sa aton nga mga tagpalamati sa programa Bantay Banwagin Activate sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang quick response teams para sa mas mabadasig no nga pagresponde sa epekto sang super typhoon nando diri sa aton sa Western Visayas. Nag-convene ang mga regional, provincial kag municipal quick response team members para sa disaster response operations updating bilang preparasyon ini Miss Bing no sa onslaught sang super typhoon nando sa pagpangunaman sang DSWD 6 pinaagi sa Disaster Response Management Division. So ang meeting Miss Bing giniwat ini no sa Emergency Operations Center sang regional office. Iniya kasunod sang ginpagwa nga memorandum number 61 nga gin-issue sang aton nga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 nga nag-maintain sang blue alert status sang RDRRMC EOC sa pagresponde sa bagyo nando. So bangod sini Miss Bing no ang aton nga DSWD EOC kag ang tanan naton nga quick response teams ang yara sa full activation para mapasiguro ang madasig nga pag-response. So ang tanan man naton nga QRT members ang ginmanduan nga i-monitor ang insidente no sa ilang mga areas especially no sa mga displaced families o kon individuals naton kag maghatag sang technical assistance sa mga local social welfare and development office na tuhoy sa JOMIC reporter. So nagmando man ang aton nga DSWD sa mga QRTs nga maghiwat sang psychosocial interventions kag mag-set up sang child-friendly and women-friendly spaces para sa aton nga mga internally displaced families or persons. Ang ini Miss Bing no nga proactive measures ang kabahin sang activation sang DSWD sang tatlo ka response clusters. Ang aton nga camp coordination and camp management, internally displaced persons protections, kag ang aton nga food and non-food items. So kahapon Miss Bing no sa update sang aton nga DSWD, we have more than 200
or more than 200 nga mga families ang affected no diri sa Western Visayas. Ag ini sila misuming ang halin sa mga probinsya sang Antique kag Iloilo diri sa aton sa Western Visayas. Balantag gyang ano dayon no ang madasig nga pagsabat sang DSWD. Yes. To recall nagligad to yan, nag-meeting sila dagilayon sa Office of the Civil Defense. Nag-meeting to sila Miss Bing no prior pa lang no sang sining nga pagsulod no sang aton man nga bagyo kiti naglabay man si Typhoon Mirasol and following that no para nga mahandaan pagid no ang ini sang una no before pa nang super typhoon sinadto naka-meeting man no ang aton nga DSWD para nga ti ma-ensure naton ang madasig naton nga response. So isa dito Miss Bing sa gimitingan nila ang paglantaw no kung miara kita sang enough nga preposition no nga mga family food packs. And last time no nabalita naton we have more than 116 million pesos nga bili no sang mga non-food items kag sang aton nga family food packs and even mga ready to eat food nga naka-standby sa DSWD6. So Miss Bing no sa 220 naton nga families nga affected no sang bagyo Mirasol laki pa no sang bagyo Nando kay kung sino ang affected sa Mirasol sila man ni ang naapektuhan sa Nando. Ang ato nga DSWD6 Miss Bing nakahatag na no sa mga family food packs and non-food items sa aton nga mga affected families. So all in all 151,000 pesos nga bili ini sang food and non-food items nga ginhatag sang DSWD kag sang aton man nga mga LGU. And the inyong province or city, yan ang daw naapektuhan gid. Sa diri Miss Bing sa datos no nga ginhatag sa nga DSWD6 may affected kita nga families dira sa Sibalom kag sa Valderrama sa Antique. Sa Iloilo naman Miss Bing no ang Leon, Oton kag Tubungan. Mga landslide prone area, Yes. no? Ang baha, mga flood prone area. So alerto naman ang actually mga local government unit bulig man kag syempre nagapatig-angot sa DSWD. Yes, correct na Miss Bing no once nga hindi na masarangan sa LGU no or wala na sila sang kapasidad no or wala na sila enough supply sang family food packs naga-request ini sila sa aton nga DSWD for augmentation. So ang aton nga DSWD ang pasalig always Miss Bing no may ara kita sang supply or bastante no nga supply sa regional warehouse kag sa mga 51 naton ka preposition sites all over Western Visayas. Just like mga front liners sang kung may mga rally, mga pulis no. Kung ang may mga pandemya kita, mga nurses, doktor, kung may mga may mga disaster kita, ang mga frontliners, Yes. ang angels in Angels in Red Vest ang aton no nga mga kauturan dira sa DSWD and even baha Miss Bing no ginasurong ni nila para lang nga makapalabot sa mga family food packs. Sa kita nato last time Miss Bing or sa mga nagliligad nga mga bagyo na post naton dira sa page ang Radyo Pilipinas Iloilo ining pagsuong nila sa baha Miss Bing no para lang mapalabot ang mga family food packs kiti ang tinutuyo sang aton nga DSWD immediately kada may bagyo o kung ano man nga kalamidad ang DSWD makapalabot sang bully. Okay, sige. Report nagikan sa DSWD6 Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, Miriam Grace Erenieta, mga kabyanan, sa report from Department of Social Welfare and Development. Palandagin man niyang mga government agency basta sa mga disaster, OCD, no? Nanuhay-tuhay. Nga mga ahensya sa gobyerno, mga kabyanan, naga-unite. Nagaisa ini kag may mga preemptive nga mga preemptive actions no quick response mahinang mga ilasan ni iyang nga mga ginapanghandaan mga kabyanan prior pa lang no may pre may during kag may post may mga assessment ina mga kabyanan kung ano pagid ang dapat kag kung ano pagid ang himuon para nga malikawan actually permita niyang gina target bala ang zero casualty sa tion sining paglabayas sa mga bagyo, mga landslide, kag ano pa mga kabyanan nga mga natural disaster. Maghatag ko kanil sa pila ka mga panumdum. Hopefully makakontak kita with the Provincial Social Welfare and Development Office sa kay Miss Hazel Oprin no sang PSWDO mga kabyanan. Stand by.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tinakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong Philippine Standard Time, it's 2:37 mga kabyanan sa ato singa pagpanglaga diri sa programa Bantay Banwa. Agato sa iyang mangin kaupod subong mga kabyanan, ang aton sa iyang hepe sang Provincial Social Welfare and Development sa bahin sang Iloilo, si Hazel May Oprin. Ibalo naton bala kay ara aktibidad by Friday, September 26 mga kabyanan. Ang
Ang ila nga title, Strength in Unity, Collective Action Against Human Trafficking. Ang whole day ini nga kahiwatan kung pagtililipon mga kabyanan, syempre pa, no? Ang aton siniya nga paghibalo tuhoy sa detalye sining pagtililipon mga kabyanan, no less the governor and the vice governor ng province of Iloilo ang upod sa Provincial Social Welfare Development in relation sa sining aktibidad. Sa liwat ang aton nga kaupod subong iyang hapon from the Provincial Social Welfare Development Office, Iloilo, si Miss Hazel May Oprin. Miss Hazel, good morning. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Yes, ayong hapon gid no ang aton siniya nga welcome sa imo sa sining program Miss Hazel. Aning September 26 na activity, pwede mo kami mahatagan sang detalye? Yes, Ma'am Bing. Ang atong aktibidad para sa September 26, no, isa yun siya sa inisyatibo sa aton opisina diri sa Provincial Social Welfare and Development Officer diri sa aton Iloilo Provincial Government, no, nga pagkaywaton sa September 26 ang aton nga Strength in Unity, Collective Action Against Human Trafficking. So ini siya nga one-day gathering, no. Ini siya pagpartisiparan sa aton mga social workers sa aton nga local government unit kag sa aton man nga PNP, WCPD sa aton man kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag syempre ang aton mga partners sa aton media. So ini siya nga activity, no, ma-strengthen isa ni siya sa objective nato is to strengthen our collaboration kag partnership between sa aton mga media professionals, sa aton mga social workers kag sa aton mga Philippine National Police para in the fight man sa aton or pakibato nato ng aton nga rights kag syempre ang aton nga advocacy, no, against human trafficking kag gender-based violence. And amo ni gali makabulig ni siya siguro sa information dissemination, Miss Hazel, no, sa dugang impormasyon para nga matapna ang pagtaas sining sa human trafficking ang kaso. Yes, ma'am. Oo, ma'am. Isa pagili, ma'am, nga aton man information dissemination magid, no, para sa aton man advokasya kag matapna mahagan-hagan man ang kaso diri sa aton probinsya diri sa Iloilo. Sa bahin sang province of Iloilo, may ara kita number sa mga na apektuhan o kung nabiktima sining human trafficking. Okay, sa aton nga trafficking in person, no, base sa aton nga recorded data diri sa probinsya sang Iloilo nga ginasubmit sa aton nga local government unit, may ara kita nga record na 21 ka human trafficking cases diri sa province of Iloilo. So nung status kung may mga siguro initial ka nga mga information sa na Miss Hazel, bali ano ang status nila? So 21? Ano na nga siya nga date? Ano na siya namin kung a year? Ini nga year lang or years before pa? Sa amo na nga datos, no, ito siya na-consolidate naton, ma'am, no, in the year of 2024 nga gisubmit sa aton nga mga local social welfare development office sa aton kabanwahanan. And usually mga kababainhan, no, ang mga victim or may mga lalaki man? Sa aton nga datos, no, mostly gid being aton mga kababainhan gid ang masami nga nagbiktima sa amuning human trafficking. The vulnerable mga babae gani, no? Yes, ma'am. Kag sa 26 bali may number na of attendance sa sining activity.
Sa aton nga attendance no sa aton nga sa this upcoming September 26 participaran ini sang 100 nga participants from the local government unit naton and also our PNP and also ang aton media partners. O sa mga LGU, ano ang ma-attend? Ang aton ma-attend sa aton local government unit is ang aton municipal city's municipal social welfare and development officers. And ang sa PNP, bali ang mga ara sa sa women's desk, children's and women's desk? Yes, Ma'am Bing, tama. Sa aton mga PNP, participaran ini sa aton nga Women and Children Protection Desk officers. And syempre pa sa mga baguhan nga mga media naton diri sa Iloilo, abi-abi gid, Miss Hazel, to attend? Yes, Ma'am Bing. Isagid natin ginabi-abi ang pag-imbita sa aton media, no? Para at least ma-educate or madugang pag-inaton ni Balo kag ang aton niya sa gender-sensitive reporting paagi sa topiko nga responsible media coverage sa aton trafficking victims survivors. Yes, sino mag-talk, abi, or mga guest ninyo for the event? Ang aton yung mga resource persons for this activity is from our Department of Justice dili sa aton nga Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Isa pagid ang aton nga isa mga resource persons is ang aton nga Department of Social Welfare and Development Region 6 kag ang aton man nga diri sa aton probinsya ang aton PESO or aton nga Public Employment and Referral Services kag ang aton man nga Provincial Social Welfare and Development Office. Okay, sige. So invitation ni mo, Miss Hazel? Hello, ma'am? Yes, ang invitation siguro ni mo for this event, particular sa mga media. Kay I know, ang mga media practitioners, medyo limited ang time for the whole day, for example, nga maka-attend mo. So, siguro panawagon, kag siguro coordination with the manager, siguro para nga matambungan nila kung ano ka-importante ini nga seminar on the 26th. Yes, ma'am. Oo, ina-invite nato ng aton man aton man nga media professionals or practitioners diri sa aton sa probinsya, no? So gina-coordinate nato ng aton nga Iloilo Provincial Press Corps para sa pagtambong sa ining aktibidades. Okay, sige. Thank you, Gid, Miss Hazel. Thank you, Gid, Ma'am Bing. Yes, good afternoon na batian. Yes, salamat, Gid. Salamat, Gid. Salamat man, ma'am. Okay. Sa tanan. Yes, good afternoon. Nabatian mga kabyanan, Miss Hazel Oprin mga kabyanan sa Provincial Social Welfare and Development ang activity nga ni no, ang forthcoming anti-trafficking, no, anti-human trafficking, ang strength in unity, no. So inaigsa sa mga dapat gid nga siguro tambungan sa mga aton siniya nga mga media practitioners sa bulig na lang bulig ini for the information dissemination para ma-educate nato, no, ang aton siniya nga madala naton bala sa kanginan, mapabati naton sa through live streaming ang aton siniya nga mga information para nga ma-educate, no, ang aton siniya nga pumuluyo tuhoy sa human trafficking. Damo nga kaso gali, no, sa bahin sang province of Iloilo, kung sa diinti ang assistance ginahatagan ini assistance man kun matabangan sila sang aton siniya nga gobyerno. Si JP Hervas mga kabyanan, ara iya siya sa Iloilo Convention Center subong iya nga hapon sa pagtambong man sang 18th National Corn Congress nga ginahiwat subong iya nga adlaw kag ang iya siniya nga mga iban nga mga detalye ibalo naton bala kay JP kung okay ang iya siniya nga signal sa bahin sang Iloilo Convention Center. Ini nga invitation mga kabyanan is from the Department of Agriculture kag kaina ang iyo alagad nagpadulong man sa
isa ka hotel no sa bahin sang Mega World nga kung sa diin ang ginhiwat naman niya ang Bangko Sentral awarding ceremony ang pasadiin na napulo ka mga stakeholders ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ginkilala ginpadunggan sang amo iyang nga BSP no so aktibidad subong iyang aga covering from different areas ang aton sa iya na patumad. Si JP Hervas sa aton nga linya, hibalon taw kay JP ang activity man sa Department of Agriculture, ang Corn Congress, no? 18th National Corn Congress sa bahin sang Iloilo Convention Center. James, good afternoon. This being the tipon, there is Iloilo Convention Center, ang sobrang bilyan sa stakeholder sa industriya sa mag-isabi. Sayas, ikan sa Western, Central, Eastern, Negros Island region. Ini para sa ikadya si Otso nga National Corn Congress. Kapiyuan sining aktibidad na matagan ang mga panguma sa labing ulihing na mga update ang sa industriya partikular sa corn production performance. Kapiyuan man sini meeting nga kilalahon ang importante nga papel sa Philippine Maize Federation Incorporated kag Department of Agriculture sa pagsuporta sa mga mangunguma pinaagi sa moderno nga teknolohiya maskin pabasko nga koneksyon sa merkado kag ang naituhay nga sustainable program. Pinagi sa Corn Congress, kini misming ginalauman man na may istoryahan ang nagapanguna ng mga panghangkat sa industriya sa mais, kaangay sa pagpameste, climate change, kag post-harvest losses. Nagalawang DA nga ang ining Congress, magresulta man misming sa mas mapag-on nga relasyon sa tunga sa mga mangunguma, gobyerno kag pribado nga sektor. Ang mais, nagaserve sa importante nga papel, hindi lang sa pagkonsumo sa kada pamilya, kundi na pati sa aton nga livestock sector. Bing? Yes, James, so bali afternoon lang or may ara pa continuation ini buwas ang ilang Congress? Yes, Ms. Bing, no, that's right. No, ang ining aktibidad will last until Webes, adlaw sa September 25, Ms. Bing, kag ini ang ginapasakupan sa 500 o kung mas sobra sa 500 ka mga partisipante gikan sa naituway nga rehiyon sa Visayas area. And si James ang sa opening nila, si DA Secretary Chu Laurel, ara? Wala Miss Bing si Secretary Laurel pero naghatag siya sining nga mensahe kada gupod man sa press conference si Undersecretary for Operations Engineer Roger Navarro kaupod si National Corn Program Director Milo De Los Reyes kaya nagtambong man sa sining press conference si Director Dennis Arpia ang Regional Executive Director sang DA Western Visayas. Nakit Miss Bing no, sa mga gina-highlight kaina sa press conference ang panugyan sa aton sining Department of Agriculture sa tanan nga mga mangunguma diri sa Western Visayas kay manubo pa misbing ang aton sining production when it comes sa kung ikumpara naton sa demand sa mais sa aton sining rehiyon kag isa sa mga ginadusogid amo ang corn after rice planting o kung pagkatapos tanom sa mais o kung tanom sa palay kabay ikonsidera man sa mga mangunguma ang pagtanom sa mais misbing. So meaning dogamay ang aton sa iyang area of plantation ng corn sa consumption sa bilog rehiyon. Yes, Ms. Bing, ako ikumpara natin sa Mindanao na may surplus niya sa produksyon sa mais. Diri sa Western Visayas, medyo kulang pa, Ms. Bing, ato sa nga produksyon. Pero the good thing is, may mga mill kita api diri o may mga milling site kita diri sa Western Visayas. Kaya ginalauman nga ang ini nga mga oportunidad, mahatagan sa nagaiwa solusyon kung magka-interest man ang madamo ng mga uma na magtanong sa mais sa atong rehiyon. Okay, sige James. Inamadulong na ito nga report gikan diri sa Department of Agriculture para sa Bagong Pilipinas. JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, JP Hervas, mga kabyanan, sa report from Department of Agriculture Activity sa bayan sang Iloilo Convention Center, ang 18th National Corn Congress, nagintambungan sa nanuhay-tuhay nga mga rehiyon sa pungsod. Amoy na yadto mga kabyanan ang ato sini magdulong sa inyo nga mga impormasyon for this time.
Kung inyo na observeran mga kabyanan ang aton sa diyang mga ahensya sang gobyerno, padayon gid ang trabaho para iya nga makasabat no sa anuman nga mga kinahanglanon sa pumuluyo. Hindi lang sa bahin sa pagkaon, kundi sa bahin man sang mga aton sa di kinahanglanon, emotionally kag ang pabakod sang aton sa di hibalo. Particular man sa hiwaton sini on Friday sang Provincial Social Welfare and Development ang dugang nga mga impormasyon no sa tapna naton, if not no di ma-stop no hagan-hagan ang mga kaso sang human trafficking diri sa pungsod. So ngila sini iyang paghiwat sang amo iyang training o conference. Siyempre pa ang Department of Social Welfare and Development sa ila sini iyang abtik no quick response ang abtik ng pagsabat sa anuman nga mga kalamidad nga nagakatabo mga kabyanan. Sa ngalan ni Paul Tarosa, ako naman si Big Pabiona mga kabyanan. Temporaryo lang gid ni ang atong sinipagpungko. Mga partners ko sa Technical Side Studio, Roy Louie Kaipang, sa Vincent Transmitter, si Bong Aventura. Salamat gid sa mga nakatutok sa atong siniyang program for this edition. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo